Ama naming makapangyarihan, sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa makita at di makita, sa may buhay at walang buhay. Araw naman ngayon ng Huwebes, sa 3 ng buwan ng Hunyo. Pinapasalamatan po naman namin Diyos na makapangyarihan dahil malaking pasalamat namin sa iyo. Dahil sa kadakilaang pag-ibig mo sa bansa namin, sa buong daigdig, na pinili mo ang bansa namin na banal, pinili mo ang bansa naming Pilipinas na pinakamayaman sa buong daigdig. Kaya ang pagpupuri, pagpasalamat namin sa iyo, walang hanggang pagpasalamat, dakilain ka sa pagmamahal mo sa bansang Pilipinas. Kaya sa araw nito, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, simula sa aming sarili, sa aming kaluluwa, sa aming buhay na binigay mo sa amin, sa bawat isa sa amin. Lalo na sa pamahala namin, sa panggobyerno namin, sa Pilipinas, sa aming Presidente Rodrigo Roa Duterte sa kanyang pamilya, sa aming Presidente Ferdinand Marcos at saka sa anak niya kay Ferdinand Romualdez Marcos Jr., sa kanyang pamilya din, sa Escudero family, sa Ecleo family, Cabral family, Simplicio family, Bernarte family, Campos family, Romualdez family, Dralin family, Chua family, De Leon family, Sanchez family, Plaza family, Alameda family, Nieva family, Tolentino family, Franco family, Villa family, Cinco family, Dapatan family, Dahil Ibrahim family, Bausa family, Arnold Tagutin family, Baelordis Infante family, Bawan family, Parchaminto family, Balin family, Marinas family, Julianis family, Flores family, Ibrahim family, Hamana family, Elizabeth Roasa family, Dennis Cabada family, Analita Roasa family, Engineer Alexandre Alsati family, kay Renanti Mabalo family, Bilpa family, Niningalco family, Tamay family, at sa lahat po ng hindi ko na basa po na Facebook live natin sa buong Pilipinas, sa buong daigdig. Purihin ka, Ama, sa lahat po din ng mga taong magkaroon ng hustisya, lalo na doon sa walang hustisya, na i-bless mo po kami na maunawan namin ang sarili namin. Nang pagkaunawa namin ang sarili namin, maunawaan din namin ang Panginoong Diyos namin. Kaya purihin ka at pasalamatan ka sa dakilang araw ngayon ng Huwebes. Napakadakila mo, Ama, na nagising kami sa magandang isipan, magandang damdamin, maging positibo po ang bawat isa Pilipino, lalo ng bansang Pilipinas, na blessed na bansa at pinakamayaman sa buong mundo. Kaya hindi dapat kami maligalig, hindi dapat kami matakot, dahil pinapaintindi po natin ngayon araw-araw ang karapatan ng bawat Pilipino, ng bawat tao sa mundo. May kanya-kanya tayong karapatan na binibigyan tayo ng hustisya sa Batas Republic Act 8371 Ipraloob 1997, the assurance of salvation to humanity. Hindi lang sa bansa natin, kundi sa buong daigdig. Kaya pasalamatan nating Pilipino na tayo ang una na bansa na magdala ng kapayapaan at kasaganahan.
At may dagdag yan, buhay na walang hanggan. Kasi ang unang mga tao sa bansa natin hindi na mamatay. Pagka matanda na sila, na-rapture sila sa ibang planeta. Pero before judgment, babalik sila. Napakaswerte nating buhay ngayon tao. Dahil sabi ng mga apo ng babaya, manama or God, na swerte tayo pagdating ng panahon na buhay tayo. Sa pagdating ng hustisya, dahil darating ang hustisya sa bansa natin. Pag dumating ang hustisya sa bansa natin, tayo mangunguna ng kapayapaan, kasaganahan, at buhay na walang hanggan. Dahil ang tao hindi na mamatay sa bansa natin. Hindi nakakasakit sa bansa natin. Nakamamatay ang tao ngayon dito dahil sa bayad sa kasalanan. Dahil sa mga injustices sa kabundukan, kapatagan, kadagatan. Sa buong Pilipinas, grabe ang injustices. Wala na tayong respeto sa inang kalikasan. Kaya may batas ngayon, Republic Act 8371, Ipralog 1987, batas ng inang kalikasan ng hangin, tubig, lupa at apoy, na siyang naningil ngayon sa atin. Tinitingnan niya kung nabigyan natin ng hustisya sa sarili natin. Binigyan tayo ng Panginoong Hesus na nagpakatao sa daigdig nito para sa makasalanan. Pero ang pagkapako ni Lord Jesus sa cross, hindi natin nabigyan ng hustisya. Hindi natin nabigyan ng hustisya si Lord Jesus kasi hanggang ngayon walang hustisya sa sarili natin. Kaya ito ngayon sa Ipralo, right to self-governance. Marunong tayo maggoberno sa sarili natin. Alam natin galit na tayo, huwag nating pabayaan umapoy ang galit natin. Marunong ka magpreno sa galit mo. Alam mo, bangin na yan, tumigil ka, kay mahulog ka. Hindi kay bangin na, ituloy mo pa, hindi nahulog ka. Marunong ka magpreno ng galit mo, sama ng loob, tanong, reklamo. Yan ang buhay natin ngayon. Dahil mana natin to kay Barabas. Dahil sabi ni Poncio Pilato, na sino ang gusto niyong palayain, si Jesus o si Barabas? Ang sumigaw ng mga tao, ang mga tao na sumigaw sa araw ng palaspas, nagpupuri sa Panginoong Jesus. Yan din ang sumigaw na ipako si Jesus. Si Barabas ang palayain. Ganito ang buhay natin ngayon. Mas pinili natin ang mga injustices. Ang gawain ni Barabas, ang mga injustices, pagpatay sa tao, kasamaan sa daigdig nito. Yun ang buhay ni Barabas. Kaya hanggang ngayon, hindi malaya tayo sa Panginoong Hesus. Ang pagkapako niyo sa krus, hindi natin nabigyan ng hustisya. Justice is God for us. Kaya kahit anong pangalan ginagamit niyo sa Panginoong Hesus, sa Panginoong Diyos, but give justice yourself. Pagka magkaroon ka ng hustisya, makilala mo sarili mo, makilala mo ang Panginoong Diyos mo. Dahil itong bansa natin, may hustisya ito sa unang panahon. Kaya ang tao hindi namamatay. Kaya may hustisya ang bansa natin dahil tayo ang pinaka-blessed country at pinakamayaman na bansa sa buong daigdig. Kaya po tayo ngayon, baka magtataka kayo, bakit nag-issue tayo ng diplomatic immunity, sovereignty, divine certificate? Kasi divine government ito. A divine government is secured by Ipral. Ang lahat ng kayamanan natin sa kabundukan, kapatagan, kadagatan is secured by Ipral. Binigyan ng kasiguruhan ng batas ng Ipralo, Republic Act 8371. Walang development sa kabundukan, kapatagan, kadagatan na walang tinatawag na free, prior, informed consent. Pero ang pipirma ng free, prior, informed consent ang magpahintulot nito, kundi nitibo na practicing customary law. A practicing customary law is a decision maker and a peacemaker. A practicing customary law, makautos ng hangin, tubig, lupa at apoy. Iyan ang leader sa tribo. Kaya rinirespeto po ang leader sa tribo dahil nakautos ng inang kalikasan.
dahil sa isang pastor na namatay for 3 hours, nasa morgue na siya. Sinama siya ni Lord Jesus mag-ikot sa daigdig at maraming taong sumisigaw ng hustisya. Mayaman, mahirap na namatay kasi ang kamatayan bayad sa kasalanan. Sumisigaw ang mga tao. Nakabartolina sila sa hirap. Sumisigaw ng hustisya. Sabi niya sa Panginoon, Panginoon, sino po magbigay ng hustisya niyan? Sabi ng Panginoon, kayong buhay. Babalik ka sa katawan mo at ipaalam mo sa buong Pilipinas, sa buong daigdig, na ang makapagbigay ng hustisya ang taong buhay. Sabi ng matanda namin sa Bukidnon, ng apo namin, swerte kayo, higyawan, pag dumating ang hustisya. Magkatayo ngayong netibo, kahit manubo ngayon mahirap, pero kung dumating ang hustisya, mabaliktad ang daigdig. Ang tayo ng netibo, manubo ang pinakamayaman sa buong daigdig. At mayroong pakapin, may dagdag, buhay na walang hanggang, kasi ang mga tao noon una dito sa Mindanao, hindi na mamatay. Dahil ang kamatayan, bayad sa kasalanan. Nasa Biblia yan. Hindi sabihin nyo namatay yun kasi divine master siya, maestro siya, banal siya na tao, basta namatay, bayad sa kasalanan yan. Sumisigaw ngayon ng hustisya yan. Dahil kayong mga lideres sa espiritual o lideres sa mga relihiyon, nakinabang na kayo sa hirap ng tao. Dahil ang totoong templo pala, hindi ang building, hindi ang simbahan na building, kundi ang katawan ng tao, ang templo ng Diyos. Give justice yourself. Bigyan niyo ng hustisya ang mga membro niyo sa relihiyon niyo, sa mga asosasyon ninyo. Nagsakripisyo sa inyo. Kaya kayo nakinabang na kayo sa hirap ng tao, mayroon din pupuntahan kayo. Kawawa ang mga tao na niwala sa klase-klaseng relihiyon. Ang relihiyon ang lumalaki. Ang mga simbahan ang lumalaki. Pero ang mga tao, puro injustices. Sama ng loob, galit, tanong, reklamo. Ito ngayon ang pinag-usapan natin, individual rights, individual salvation. Salvation is personal. Kaya tinuturuan natin sarili natin, matuto tayo sarili natin. Hindi tayo pong depende sa ating magulang, kapatid, na mayaman o politiko o relihiyon. Salvation is personal. Maawa kayo sa sarili. Matuto na tayo ngayon magbigyan natin ng hustisya sa sarili natin. Yan ang tandaan natin lahat ng Pilipino, Christian, Muslim o netibo. Lalo na tayong nakatira sa ancestral. Bakit po? Ang ancestral domain all over the country. Tirahan ito na mga pinili ng Diyos. Mga tao na walang kamatayan. Hindi gaya ngayon ang ancestral domain natin, public domain natin sa kabundukan, kapatagan, kadagatan, tirahan ng mga tulisan, tirahan ng mga rebelde, tirahan ng against government. Mga eskwelahan natin, tirahan ng mga aktivista, salungat sa gobyerno. Mga public university pa, salungat sa gobyerno. Dapat kayong mga public university, state university all over the country, dapat pro-government kayo. Dahil libre kayo ng mga bayarin sa school. Gobyerno nagbabayad, tapos salungat kayo sa gobyerno. Kayo pa nagrarally. Huwag kayong ganyan. Napakaswerte nyo, nasa private school. Libo-libo ang libo-libo ang mga tuition fees. Ngayon naman, enrollment na naman. Hindi alam ng magulang kung saan sila mangungutang para makapag-aral lang kayo. Pero salungat kayo sa magulang nyo, salungat kayo sa gobyerno. Tandaan nyo, napakalaking mali ng ating edukasyon. Dahil natututo tayo sa mga foreign doctrines, sa mga foreign educators, pero sa kultura natin nawawala na tayo. Sabi nga,
May kasabihan nga, hindi marunong tumingin sa pinagalingan, hindi makarating sa paroroonan. Mahiya naman tayo sarili natin. Pag mga foreign ideologist, ay bilib na bilib tayo. Pero hindi na natin alam ang kultura natin. Napakapangyarihan. Naging banal ang bansa natin dahil sa kultura natin. Naging mayaman ang bansa natin dahil sa kultura natin. And it is protected by IPRA law. Salvation is protected by IPRA law. Hindi natin na-proteksyonan ang kayamanan natin. Ano pa yung paniniwala natin sa Panginoong Diyos? Dahil blessed country tayo, pinakamayaman tayo sa buong daigdig. At a blessed country. Pagka blessed country po, hindi basta-basta yan. Ibig sabihin, nandito ang Panginoong Diyos. Nandito si Allah. Nandito si Buddha. Ngayon, dinideklara natin, base sa Republic Act 371, Ipralog 1997, Information, Dissemination, Administration of Justice. Bakit? May sumisigaw ba ng hustisya ngayon? Kasi noon, kung sisigaw ka ng hustisya na walang batas, siguradong papatayin ka. Kahit Department of Justice, hindi makasigaw ng hustisya. Dahil ang ating judiciary ngayon, napasok na ng mga injustices na mga desisyon. Lalo na sa customary law. Customary law is a decision maker and a peacemaker. Kaya sumulat ang Department of Justice sa atin, sa Federal Tribal Government, na lahat ng kaso sa buong Pilipinas, ancestral land, ancestral domain, ma-Christian ka, ma-Muslim ka, ibalik sa tribal judiciary system to address the Republic Act 8371 or IPRA Rule 1997 and to avoid lapses of IPRA. Lapses of IPRA is criminal and impeachable to the government. Kaya ang kasalanan ng local government or any branches of government, kasalanan niya ng presidente. Kay command responsibility siya sa lahat ng government agencies, being a servant of our country. But the IPRA law is protecting the rights of individual Filipinos, especially those indigenous tribe. Indigenous tribe is practicing customary law. Hindi yung mga nitibo dyan na mga lasinggo. Nitibo na tulisan. Huwag kayo maniniwala niyan. Ang totoong nitibo, nandoon lang sa kanyang tribo. Decision maker siya sa kanyang tribo. Kaya Federal Tribal Government of the Philippines tayo. May kanya-kanya tayong gobyerno per tribe. Huwag kayo makigigaya sa Amerika, sa ibang bansa. Kung mayaman ibang bansa, ang bansa natin ang pinakamayaman. Ang ating paniniwala, ang ating kayamanan is protected by IPRA law. IPRA law will give justice to humanity, hindi lang sa bansa natin, kundi sa buong daigdig. Tapos tayo ngayon, takot tayo. Takot tayo kasi hindi natin alam ang karapatan natin. Pag nakakita ka ng pulis, military, o gobernador, mayor, barangay captain, lalo na kung congressman, senador, grabe, oh. Bakit katakot dyan? Sa mga government official, katulong lang ng bansa natin. Lahat ng branches of government will assist, protect the rights of the indigenous people. Dapat silang matakot sa atin, sa mga lapses nila sa IPRA. Hindi tayong natatakot sa kanila. Mayroon tayong batas, nagproteksyon ng ating kayamanan, seguridad ng ating tribo. Lahat ng government agencies, judiciary, legislative, executive, magtulong lang sa atin yan. Kaya nadidismiss natin ang kaso sa Supreme Court o any na anumang hukuman sa Pilipinas, nadidismiss natin 72 hours for non-jurisdiction. Bakit po? Ang IPRA law ang nagproteksyon ng
ating karapatan, ng ating paniniwala. Bakit po pinoproteksyonan ng Ipralo ang ating paniniwala? Dahil ang paniwala natin, ang bansa natin is a blessed country. Ang paniniwala nating Pilipino, ang bansa natin, pinakamayaman sa buong mundo. Wala ka bang ganyang paniwala? Kaya mahirap ka. Kaya gumagawa ka ng injustices, hindi mo kilala ang sarili mo. Kilala mo sarili mo, kilala mo bansa natin, kilala mo ang Diyos mo. You don't know yourself. You don't know your God. Believe yourself and believe your God. Yan ang tinuturo natin araw-araw. Turuan natin ang sarili natin, makilala natin sarili natin. Na tayo palang Pilipino ang pinakamayaman sa buong daigdig. Tayo palang Pilipino ang blessed na tao. Kaya sabi ni Lord Jesus, gigibain ko itong templo nito. Hindi palang templo ng mga building na simbahan o asosasyon, kundi ang katawan niya. At itatayo niya 3 araw. Nabuhay sa muli 3 araw. Hindi pala yung building, ang templo, ang totoong templo, ang katawan natin. Matuto tayo sarili natin. Huwag natin alipinin ang sarili natin sa mga templo na building. Sa mga taong mayayaman, sa mga taong mga pastor. Ang pastor ang totoo, o pari, servant by God. Yan. Pero yung mga pastor natin, mga pari natin, mga evangelist natin, dumalaki ang mga building. Kahit wala na makain, i-donate pa rin. I-tithes pa rin. Kahit wala na makain ng pamilya, ibigay pa rin simbahan. Uy, magising na kayo sa katotohanan. Kilalanin niyo sarili niyo kung tama pa ba ito o mali na. Pagka may mga problema kayo, mga sakit kayo, mga problema kayo sa mga hukuman, wala na yung reliyon. Ni abogado, hindi ka tutulungan, bahala ka sa buhay mo. Kung makulong ka, mamatay ka dyan. Tama ba yung reliyon na yan? Kayo, nagpakamatay kayo dyan sa mga reliyon, mga asosasyon yan. Pero magka-problema kayo, bahala kayo sa buhay niyo. Mga matay kayo, makulong kayo sa mga injustices, bahala kayo sa buhay niyo. Sabihin pa kayo nakulong ka, nagkakaso ka, kasi makasalanan ka. O nasaan yung mga reliyon, mga asosasyon niyo? Kayo nagpasarap sa buhay niyo? Di security guard pa kayo? Pero yung totoong templo ng Diyos, ang katawan ng tao, na umiikot para magsimba sa Diyos, hindi na makasimba, walang pamasahe. Kasi alam nila, pagka magsimba ka, magbigay ka ng tithes. Magbigay ka ng donation, contribution, monthly contribution, donation kay mga project ang simbahan. Isipin mo. Pero yung project ng buhay mo, na maligtas ka sa buhay mo, wala. Hindi naintindihan nila yan. Yan ang ano natin ngayon. Irespeto natin ang kapwa natin, mahirap o mayaman. Dahil ang totoo ng templo ng Panginoong Diyos, ang katawan natin. Hindi daw makaservisyo sa Diyos kung walang pera. Bakit inuutusan mo ang kapwa mo? Na templo ng Panginoong Diyos ang kapwa mo, mahirap mayaman yan. So tumatanggap na kayo ng grasya sa kapwa niya. Kaya may pagpupuntahan din kayo. Huwag nyo alipinin ang tao. Give justice to humanity. Kaya bigyan ng pagkakataon ang bawat isang Pilipino na magkaroon muna ng hustisya na sa ganun itong kayamanan ng bansa natin na pinakamayaman sa buong mundo. Pakinabangan natin to. Hindi natin pakinabangan itong kayamanan sa buong mundo kung sakim tayo, wala tayong respeto sa kapwa natin. Knowing ourselves is knowing our God. Hindi natin kilala ang sarili natin, hindi natin kilala ang Diyos natin.
Pagka nakilala natin ang Diyos natin, masaya tayo, kontento tayo. At darating na ang grasya na walang pagkaubos. Pero kung ganito, binibilang natin ang trabaho natin, binibilang natin ang tulong natin sa tao, huwag mong bilangin dahil hindi bibilangin ng Diyos ang grasya na darating ngayon sa atin. Ayaw ko sana magsalita kasi may naramdaman ang katawan ko. Pero habang nakahiga ko, nakukonsensya ako. Hindi dahilan na may masamang pakiramdam ang katawan ko. Yung makapagbigay tayo ng hustisya ng kapwa natin. Give justice yourself. Nang sa ganun, magkaroon tayo ng kasaganahan, kapayapaan, at mayroong dagdag yan, buhay na walang hanggang na hindi tayo mamamatay. Ito ang pinakadakilang grasya ng Diyos sa atin. Iuwa lang tayong kamatayan. Dahil ehemplo ng ating mga apo sa Mindanao. Sila Apo Agyo, Apo Tularangon, Apo Baybayan, sila Apo Lumabot. Hindi sila namamatay. May mga apo tayo dito sa Mindanao na nakatago lang. Lalo na yung mga pasaway na apo natin, tinago lang. Hindi sila namamatay. Mahiga lang yan. After 72 hours, hindi mo nakita yung katawan ng lupa nila. Pahigaan lang sa tabi ng lawaan ng kahoy. 3 days after, may dalugdog. Yung apo, wala na sa higaan niya. Maiwan na lang yung banig at saka kumot. Saka unan. Ganyan ang matanda natin sa Mindanao. Ngayon wala tayong hustisya. Kaya magulo ang buhay natin. Puro reklamo, puro tanong. Lalo na ngayon na bagsak ang ating global economic reset. Lahat ng bansa sa buong daigdig hindi makapag-print ng currencies. Dahil lahat ng gold backup nasa Pilipinas na. Kahit nasa bansa ninyo ang kayamanan, ang authority nasa Pilipinas na. Yan ang palatandaan nating mga Pilipino na ang Pilipinas ang pinakamayaman sa buong daigdig. Dahil no printing of currencies all over the globe without Certificate of Origin or Basel Compliance 5 International Banking System. Ipralo lang ang magpalaya sa atin sa kayamanan. Walang ipralo, walang kayamanan ang bansa natin. Tandaan nyo yan. But you must be a practicing customary law. A practicing customary law is a decision maker and a peacemaker. Lahat ng branches of government natin all over the country will only assist, protect the rights of the indigenous people. Kaya lagi natin sinasabi na ang bansa natin isang banal na bansa at pinakamayaman sa buong daigdig. Ano pang hahanapin mo, kapatid? Naghihirap tayo ngayon kasi hindi natin mabigyan ng hustisya sa sarili natin. Makakita ka lang ng pulis, nanginginig ka na. Nakakita ka lang ng military, nanginginig ka na. Lalo na kung gobernador, mayor, nanginginig ka na. Bakit? Servant lang yan ang bansa natin. Dapat sila ang matakot sa atin. Dahil binabayaran natin ang buwis natin para isweldo natin sa kanila. Nabaliktad mo ngayon sa buhay natin. Takot tayo sa mga government official. Lahat ng branches of government will only assist, protect the rights of the indigenous cultural communities or indigenous people. Hindi naman natin yan. Kaya kayo mga government official, matakot kayo sa civilian. Dahil servant lang kayo. Kahit judge pa kayo, kahit fiscal pa kayo.
Kaya lahat ng kaso, ibalik sa tribal judiciary system to address the IPRA law and to avoid lapses of IPRA. Uy, mga abogado kayo, mga judge kayo, mga fiscal kayo, mga government official kayo. Lalo na kayong NCIP, huwag kayong mag-inbank ng desisyon ng tribo. In-bank decision of any government offices, especially NCIP, is criminal and impeachable. Isipin mo yan. Walang piyansa yan. Tapos tatawa-tawa lang kayo. Hindi na kayo nahiya sa presidente natin. Pagkapalan ng mukha yan Kaya kayong NCIP, linagay na kayo sa DSWD. Disable kayo na government office. Dapat bigyan kayo ng wheelchair. Kasi disable na kayo. Pero kung makadesisyonin ko, akala mo, higit pa kayo sa presidente magdesisyon Kayong mga government agencies, dapat kayo ang manguna ng pagserbisyo ng kapayapaan ng hustisya. Hindi porke ang tribo na ang pinag-aralan. Ang tribo, hindi kailangan mag-aral. Bakit? Ang totoong tribo, decision maker o peacemaker. Kaso lang kausap yun ng mga nitibo, mga lasinggo. Nitibo ng politika. Nitibo ng relihiyon, nitibo ng asosasyon, nitibo ng rebelde, nitibo ng mayaman. Those tribes are not practicing customary law. A tribe who is practicing customary law is a decision maker. And a peacemaker, kaya niya utusan ng hangin, tubig, lupa at apoy. Kaya nagugulo ang bansa natin, kausap niya mga nitibo, mga lasinggo. Hanggang uniforme lang. Pero, hindi makadesisyon ang problema nila sa kanilang tribo. Isipin mo, dato sa Mindanao, dato din sa Luzon, dato din sa Cubao, dato rin sa Manila, dato sa Tanay, dato dito sa Rizal, naloko na. Kung saan ka ng tribo, doon ka decision maker. Hindi lahat ng tribo decision maker ka. Ang trabaho ko as Governor General, mag-assist lang. Parang sa governor din ako. Na hindi ka makatayo sa karapatan mo, nandyan ako to assist ng biro, but not to in-bank the decision of your tribe. Kaya federalism, because federalism is practiced by the tribe since time immemorial. Kaya pwede na ang IPRA law dahil practice ng tribo ang federalism. Pagrespeto sa bawat gobyerno, bawat karapatan, bawat bansa, bawat tribe. Kasi bawat tribo may sariling panggobyerno yan na binigay ng magbabayan ng manaman ng God o ni Allah. Walang sikat dito. Huwag tayo mangunguna sa batas. May batas na, may IPRA law na. No one is above the law, and ignorance of the law excuses no one. Walang sikat dito. Walang higit sa batas. Dahil ang batas natin ngayon, Administration of Justice as per Republic Act 371, IPRA Law 1997, tayo lang makapagbigay ng diplomatic immunity of divine certificate. Bakit po? Ang tribo lang makapagbigay ng diplomatic immunity sovereignty divine certificate kasi ang tribo protected by IPRA Law. At ang IPRA Law nagkaroon tayo ng jurisprudence Supreme Court. Hindi biro yung magkaroon ka ng jurisprudence sa IPRA Law. Dahil sa mga kaso na hinarap na higyawan sa Supreme Court, sa lahat ng hukuman sa buong Pilipinas, at nagkaroon tayo ng jurisprudence, liberated tayo ngayon sa mga injustices sa gobyerno, asosasyon o reliyon. Kaya we are the only tribe na makapagbigay ng diplomatic immunity sovereignty. Dahil ang kayamanan natin, ang
ng karapatan nating Pilipino is protected by IPRA law, batas ng inang kalikasan. Kaya kung pupunta tayo sa ibang bansa, red carpet tayo. Dahil tayong pinakamayaman sa buong daigdig. At ang bansa natin ay isang banal na bansa. The only Christian nation sa buong Asia. Yung supremacy ng bansa natin, nasa bawat isa natin karapatan. Napakahirap ng buhay natin. Dahil hindi natin kilala ang sarili natin. Pagkakilala natin sarili natin, igagayad tayo ng banal na espiritu. Igagayad tayo ni Allah. Igagayad tayo ng mga diwata, mga apo natin. Na ito na, dito ka. Huwag ka sumama dyan sa mga kriminal. Huwag kang sumama dyan sa mga syabu. Huwag kang sumama dyan sa mga rebelde sa gobyerno. Huwag ka dyan pumama sa mga patay ng tao. Isipin mo. Masaya ka dahil sikat ka. Mamamatay tao ka. Sikat ka dahil scientist ka. Para pagpatay sa mga hayop, pagpatay sa mga tao. Dahil ang tao ngayon naging hayop na ugali. Bakit? Nung sumigaw si Pilato na sino ang palalayain, si Barabas o si Jesus. Ang pinalaya si Barabas na mamatay tao, tulisan, mangnanakaw. Ito na ang buhay natin ngayon. Ito ang pinili natin. Maging tulisan tayo, mangnanakaw tayo, mamamatay tao tayo. Sikat ka ngayon kung mamamatay tao ka. Sikat ka ngayon kung tulisan ka. Injustice is ang sikat ka. Ayaw mo ng hustisya. Dahil hindi ka na makapira. Kapatid nating Pilipino, buong mundo, ang bansang Pilipinas ang pinakamayaman. Bakit magnakaw pa tayo? Bakit papatay pati ng kapwa natin? Ang buhay ng tao ginto sa kaharian ng Diyos. Ganon tayo kahalaga sa Diyos. Kaya sabi ng apo, matanda sa Mindanao namin, swerte kayo pagka dumating ang hustisya. Nabuhay pa kayo, kami wala na kami. Pag dumating ang hustisya dito sa Mindanao, magkaroon na ng kapayapaan ng Mindanao. Magkaroon ng kasaganahan. Magkaroon ng kayamanan na walang pagkaubos at mayroong dagdag buhay na walang hanggan. Tapos ang grupo mamatay tao, tulisan. Hindi ka anak ng pangako. Kung anak ka ng pangako, kung may sakit ang kapwa mo, sikapin mong gumaling. Sa lahat ng paraan. Dahil ang buhay ng tao pagka gumaling, ginto sa kaharian ng Diyos. Kahit anong uri pa ng kasalanan. Kahit anong uri ng kasalanan mo sa panahon ngayon. Baliwala yan sa Panginoong Diyos. Dahil nagkasala tayo, ang bansa natin, nagkakasala tayong Pilipino ngayon. Dahil sa mga foreign intruders, sa mga emperador, pinapatay ang tao noon dito. Kinukuha ang kayamanan natin. Kaya ngayon, may IPRA law na tayo, proteksyonan natin ang ating kabundukan, kapatagan, kadagatan. Tulong-tulong tayo. The government will only assist, protect the rights of the indigenous cultural communities. Indigenous cultural communities, yun po ang mga natibo na hindi na practicing customary law. Christian, Muslim, nakatira kayo sa ancestral land, hindi na kayo practicing customary law. Pero ang tawag diyan, indigenous cultural communities. Ang IP, indigenous people, are those tribe who is practicing customary law na mga decision maker and a peacemaker.
Kaya huwag kayong malinglang dyan sa mga natibo na mga lasinggo. Na puro kalaswaan ang ginagawa. Alam mo sa tribo, isang dato ka, nakikita ka sa nightclub. Alam mo, pag-uwi mo sa tribo mo, malaking ritual yan. Ang tawag niyan maliit. Pero mababa ang 60 kilos na baboy niyan, kakatayin niyan. May bigas pa. May mga pamatasan pa yan na pira. May nangyari dyan sa Bukidnon, Davao. Nagkasakit isang dato dahil sa mga kalaswaan na ginawa niya. Dahil mayaman siya eh. Mga political dato ito eh. Malakas sa gobyerno. Kaya maraming chicks, maraming babae. Ngayon, tinamaan siya, ang tawag niyan maliit. Yung maliit na sakit, pwede magpatayan ang tribo sa tribo, pwede magrido yan. Pagka hindi na-ariglo yan, kawawa in dato na yan. Kaya dyan sa Davao, Bukidnon, may mga dato dyan na nagkasakit, na maraming dato nagdipinsa. Pero patay pa rin siya. Dahil sa sakit na maliit. Yung maliit na sakit, yan ang pusaka. Kalindaan, hagapa na pusaka na batasan. Uubusin ang pamilya mo. Uubusin ang tribo mo. Lalo na kayong Christian, Muslim. Uubusin kayo. Tingnan mo, nag-ritual ako dito sa Cagayan Valley, Santa Ana. Dahil doon sa illegal mining. Nung tinawag ko ang babaylan nila, dato nila. Nung sabi ko na mag-ritual po tayo, 15, dato. Anong klaseng ritual po ito, Gob? Sabi ko, pusaka. Natakot sila. Kasi akala nila sa Cagayan Valley, sa mga itas, na walang kaparihong paniniwala nila. Ang sumusunod po sa pusaka na ritual, napakadelikado po niyan. Kasi pagka sumama ka sa pusaka na ritual, ilalagay mo itong tubaw mo sa misa, sa bangkaso. Pagka hindi ka authorized na dato, dyan ka agad patay ka. Hindi na kailan barilin ka. Hindi na kailan kulamin ka. Kaya mga dato na, totoong dato, na mayroong tubaw, mayroong ganito. Pagka may patayan, rido, anuman, ilalagay lang ito sa bangkaso. Ibig sabihin, kasama siya sa hukuman. Pagka hindi ka titulado na dato, paglagay mo ng tubaw mo dyan sa bangkaso, sa misa, diretso patay ka. Yun ang palatandaan. Kaya nung nag-ritual ako sa Cagayan Valley, sinurot-surot ako ng abogado ng NCIP sa region to. Diyan sa Santa Ana, Cagayan Valley. Sabi niya, abogado ko ng NCIP ng region to. Wala kaming kilala na dato o gobernador Higyawan. Hindi ka recognize ng NCIP. Kung ano-anong sinasabi sa akin. Taga Davao ka pala. Ngayon, dito ka Santa Ana, dulo ng Pilipinas. Anong pakialam mo sa amin? Abogado ko ng NCIP. Tingnan mong panalita yan. Abogado ka ng NCIP to assist, protect the rights of the indigenous people. Katabi ko yung barangay captain at saka yung nitibo. Mga itas. Sinurot-surot niya ako. Sino daw ang gumasto sa akin makarating ng Cagayan Valley? Panahon pa ni President Pinoy. Tapos, sino daw ang gumasto sa akin? Si Enrile ba? Hindi ko alam kung sino gumasto sa akin. Basta pinadalhan ako ng pera sa Davao City. Sa Bahada ang opisina ko.
30,000 a day sa aking panggasto. 30,000 a day rin yung personal ko. Kaya 60,000 a day ako, 14 days. Sa Cagayan Valley ako, kasama ng round trip ticket ko. Sinong dato dyan na mag-araw ng 60,000 a day? Naalaman na ba nyo na nitibo o dato na 60,000 a day? Para isettle ang illegal mining sa Cagayan Valley, Santa Ana. At ang hotel ko, 5-star hotel. Hindi ko alam kung sinong gumasto. Tapos surut-surutin lang ako ng NCIP. Taga Davao ka pala. Wala kaming kilala, Dato Higyawan o Gobernador Higyawan. Panahon pa ni President Pinoy Aquino. Abogado ako ng NCIP. Nandyan ang ABS-CBN, nandyan ang GMA. Kasi nandyan din ang gobernador sa Cagayan Valley, mayor, MGB, DNR, kasi illegal mining yung tinira ko doon. Tapos, sinurot-surot niya ako. Wala daw akong authority. Kinuha ko yung, sabi ko, attorney, pwede magsalita. Kinuha ko yung tubaw ko, dinagay ko sa ulo ko. Tapos sabi ko sa kanya, attorney, you are talking to the tribal governor on custom and tradition. Wala pang Republic of the Philippines. Kami na mga dato nagdesisyon sa buong Pilipinas. Wala pang Republic of the Philippines. Kami mga dato na nagsalita sa buong Pilipinas, magdedesisyon. At ngayon, may Republic of the Philippines, may Republic Act 8371, kaya nalagay ka dyan sa NCIP to assist, protect the rights of the indigenous people. Nag-uusap pa kami ng tribo, attorney. Pagka hindi namin kaya nito mga itas dito sa Cagayan Valley, bago kayo. Kasi kayong NCIP, ang prime agency na sa batas na tutulong sa tribo, sa karapatan namin, sa seguridad namin, sa ancestral land, ancestral domain, or public domain all over the country. Kayo ang prime agency. Pero kahit prime agency kayo ng gobyerno na mag-assist sa amin, pabayaan mo muna kami mag-usap. Pagka hindi namin kaya, attorney, bago kayo NCIP or any government agencies. But to the tribe, ang NCIP ang prime agency. Napakinggan kami. Nasa batas po yan. Pero nag-uusap pa kami ang tribo dito. Pagka hindi namin kaya, bago kayo. And this is intervention of jurisdiction, attorney. Intervention of jurisdiction where tribe is criminal and impeachable. Kakasuhan kita. Sabi niya, huwag mo ako kasuhan ko. Tulungan mo lang ma-promote sa NCIP. Kaya yung regional legal counsel ng Region 2, naging direktor ngayon ng Region 3. Yan. Dapat kayong nasa gobyerno, kayo mangunguna ng kapayapaan. Kayo mangunguna mag-assist sa tribo. Dahil kaming tribo, karamihan walang pinag-aralan. Mabuti nga kahit paano nakapag-aral ako. Dahil ayaw kami parali ng aming mga maapo. Dahil oras na kapag-aral kami, kalimutan na namin aming kultura. Kaya tama pala noon na ayaw kami paralin. Dahil karamihan ni Tibo ng kapag-aral, binibinta ang kultura niya. At kinakalimutan niya ang kultura niya. Ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan, hindi makarating sa paroroonan. Kaya na hindi natin alam ngayon kung saan tayo pupunta eh. Kung lalapit tayo sa langit, sa lupa, hindi natin alam. Lalapit tayo sa politiko. Lalapit tayo sa reliyon, hindi natin alam. Because of the injustices. Kaya we are talking of justice. Give justice yourself. Ipralo, Republic Act 371, Ipralo 1997. Protected po ang ating paniniwala sa Diyos.
Protected din ang ating paniniwala sa ating kayamanan. Ang bansa natin, pinakamayaman sa buong daigdig. At seguridad ng ating paniniwala sa Diyos. Bakit? Ang bansa natin, isang banal na bansa. Ang bansa natin, pinakamayaman sa buong daigdig. Anong batas mag-secure niyan? Mag-proteksyon niyan? Kundi ang IPRA law. Dahil ang batas inconsistent to Republic Act 8371 na supersede niya, na repealed niya. Kailangan ko explain sa inyo yan. Ang trabaho ko, information, dissemination, administration of justice as per Republic Act 8371 IPRA law 1997. Dapat ang gumasto nitong information, dissemination, ang gobyerno to avoid lapses of IPRA. Any lapses of IPRA law is criminal and impeachable. Kaya nagdudusa ang bansa natin, naghirap ang bansa natin dahil marami tayong lapses sa IPRA law. Lalo na kayong mga abogado, mga professional, mga judge, sabihin nyo hindi nyo alam. Ignorance of the law excuses no one. Mahiya naman kayo. Diyan sa Region 13 sa Surigao, tanitawanan si Bae Lourdes, Latraca Infante. Ang chieftain natin, grade 4 lang yan. Pero hindi kayo katakutan yan, kahit wala pang pinag-aralan yan. Dahil ang chieftain o dato, pag sila sa korte, alam nyo mga judge fiscal, ang bayi o dato na decision maker, pag nagsalita sa korte yan, ha? Tanggal kayo pagka-judge, pagka-fiscal, pagka-abogado. Hindi nyo naintindihan yan. Tapos hearing kayo ng hearing dyan sa mga kaso dyan. Davao Region, Region 11, Region 12, Region 13, Region 9. Pabalik-balik nyo ang kaso sa tribo, sa hukuman nyo. Napakalaking lapsis sa IPRA yan. Perpetual disqualification sa judge or fiscal any lapses from IPRA law. Hindi na po ito biro. IPRA law will give justice to humanity. Hindi lang sa bansa natin, kundi sa buong daigdig. Hindi nyo mabigyan ng hustisya nyo, lalo na kayong mga judge, mga fiscal, mga abogado. Isang salita ng bae, isang salita ng dato. Perpetual disqualification sa inyong mga abogado, judge, fiscal. Because lahat ng batas inconsistent to Republic Act 8371 na supersede, na repealed. Huwag kayo magpabingi-bingi dyan. Parusa na ang abutin nyo yan. Mga polis, military, basta huhuli kayo. Hindi nyo kilala ang sarili nyo. Tingnan nyo muna. Lalo na ni Tibo. Walang pinag-aralan. Pero honorable sila. Diplomat sila. Exempted sila sa lahat ng government mandatory use authority. That they are practicing customary law. They are the rightful owner of ancestral land, ancestral domain, or public domain. Nandyan lahat ng kayamanan natin sa kabundukan, kapatagan. Kaya liberated tayo from injustices. Kaya diplomat ka, hindi ka pwede hulihin. Kaya dyan sa Davao ngayon, nagulat sila. Yung kinulong nila na ni Tibo, Blaan tribe, diplomat pala, honorable pala. Huwag kayong mga Blaan tribe dyan. Tumayo kayo sa karapatan ninyo. Ako, huwag kayong magdepende sa akin, i-assist ko lang ang rights ninyo. Kaya may diplomatic immunity, sovereignty, divine certificate kayo para ma-liberate kayo from injustices sa bansa natin. Dahil tayo ang pinakamayaman sa buong mundo.
Ang kayamanan sa buong mundo, kayamanan ng bansa natin is secured by IPRA law. Hindi nyo kaya madipinsa ng sarili nyo, huwag kayo humingi sa akin ng diplomatic immunity because you don't know yourself. Sabi ko nga, kahit nasa kulungan ka, nakabartolina ka, manood ka every morning. Kahit may karamdaman ako, may sakit ako, gagawin ko ito para maproteksyonan lang natin ang karapatan nating Pilipino. Nung huwag naman tayo alipinin ng ibang bansa. Walang ibang makatulong sa bansa natin, kundi tayong Pilipino. We must be a responsible Filipino. Give justice yourself. Maawa ka naman sa bansa natin, maawa ka rin sa sarili mo. Nagdudusa ka sa hirap, problema, takot. Dahil sa mga injustices sa buhay natin. Yan ang sample natin dito sa Bulacan, Pampanga. Nitibo, may diplomatic immunity certificate. Naiwan lang niya sa bahay, hinuli ng pulis. Sabi niya, sir, kunin ko lang yung asking certificate sa bahay. Ano yun? Basta kukunin ko lang, sir. Pagbalik niya, binigay na sa chief of police. Kaya kayong taga Bulacan na police, salamat po sa inyo, Pampanga. Nare-respeto na po nyo. Binigay sa chief of police yung diplomatic certificate niya. Tinawag niya yung police naghuli at nag-impound ng sasakyan nila. Bakit mo hinuli ito? Mabuti pa itong Nitibo, walang pinag-aralan. Diplomat pa. At honorable pa. Yung pagka-honorable po natin, hindi sa pinag-aralan yan. Dahil ang Nitibo, honorable pa, diplomat pa, kasi iniwan ng Panginoong Diyos ang kayamanan sa tribo. Yan ngayon, kaya may diplomatic immunity tayo. Exempted ka, kahit may warrant of arrest ka, hindi ka pwede hulihin, kahit diplomat ka. Yung mga ambasador nga, mga diplomat sa mga embassy, hindi nga pwede hulihin yung sakyanan nila. Tayo pang Pilipino na tayong pinakamayaman sa buong mundo. At banal na bansa, tapos basta hulihin mo lang ang Nitibo. Mga Pilipino ka, Christian ka, Muslim ka, Nitibo ka, pagka may diplomatic immunity ka, hindi ka basta hulihin. Dahil ang lahat ng branches of government natin sa Pilipinas, sa buong daigdig, are only assisting agency when it comes to jurisdictions, ancestral land, ancestral domain, or public domain. Hindi ka na magsalita dahil sa certificate mo, nandyan na sa certificate mo. Nandyan ang batas. Diplomatic Immunity, Sovereignty, Divine Certificate. Ano pang hanapin mo certificate? Hindi yung birth certificate mo. Immunity dahil sa constitutional rights mo. Sovereignty dahil sa indigenous rights mo. Parehong batas yan. That will give justice yourself. Kaya huwag kayong humingi ng diplomatic immunity certificate na hindi kayo nanonood. Hindi kayo nakatingin dito sa Facebook Live. Every 7 o'clock hanggang 9 o'clock. 30 minutes man, 1 hour yan o 3 hours yan. Makinig kayo. Knowing ourselves is knowing our God for justice. Kasi kung walang hustisya sa sarili natin, hindi na natin alam ang gagawin natin. Ang paniwala natin sa Diyos is secured by IPRA law. Hindi gaya ang paniwala natin noong wala pang IPRA law. Kaya si Lord Jesus napako sa cross dahil wala pang IPRA law. Kahit napakapako si Lord Jesus sa cross hanggang ngayon, hindi natin nabigyan ng pagkapako ni Lord Jesus ng hustisya. Nandito pa rin tayo sa cross ng kamatayan. Cross ng paghihirap. Mga injustices. Yan ang pagkapako ni Lord Jesus sa cross. Kung may IPRA law sana noon, wala nang mapako sa cross. Wala na sana maghihirap ngayon. Kaso lang swerte tayo, dumating ang IPRA law, Republic Act 8371. Na supersede niya, na repeal niya ang lahat ng batas na corporate law o batas na kasulat. Hindi lang sa bansa natin, kundi sa buong daigdig. Na supersede niya, na repeal niya. Lahat ng branches of government, Pilipinas na gobyerno o ibang bansa na gobyerno, na supersede niya, na repeal niya.
Dahil batas ito na hindi nakasulat na panggobyerno ng Diyos sa simula at katapusan. Alpha and Omega. Kaya tayo, biktima tayo ng mga injustices. Dahil hindi natin kilala sarili natin. Totoo ba yan? Kaya nagkaroon tayo ng biktima tayo ng injustices. Katulad siya dyan sa Surigao, Bae Lourdes Infante. Ikaw nga, mga kasamahan mo dyan, duda pa sa'yo. Pero humaharap ka sa korte, kahit anong kaso dyan, hinaharap mo. Dahil sa karapatan mo yan. Dahil tayong Pilipino, pinakamayaman sa buong daigdig. Tayong Pilipino, ang banal na bansa. Ano pang hanapin natin? Kailangan ko ba sabihin lagi yan sa atin? Ang akin, information, dissemination, administration of justice, para mabigyan natin ng hustisya ang sarili natin. Na hindi tayo biktima ng mga injustices sa bansa natin. Hindi lang sa bansa natin, kundi buong sa daigdig. Because April law will give justice to humanity sa bansa natin hanggang sa buong daigdig. Ganon tayo kamahal ng Panginoong Diyos. Ang buhay natin naginto sa karya ng Diyos. Pero sa atin, baliwala. Baliwala. Kaya baliwala din tayo ng Panginoong Diyos natin. Busabos tayong tingin ngayon sa atin. Mga simpleng kaso, dadalhin pa niyo sa akin. Anong sabi ni Lord Jesus? Kung anong nagawa ko sa daigdig nito, higit pa magagawa ninyo. Bakit kayo nagulumihan? Ganon din ngayon, bakit tayo nagulumihan ng Pilipino? Kung anong nagawa ni Higyawan, higit pa magagawa ninyo. Instrumento lang ako ng Panginoong Diyos. Inunahan ko lang kayo. Pero kung magdepende pa rin kayo sa akin, ay magsulong kayo sa buhay nyo. Huwag nyo kidamay sa mga problema nyo. Give justice yourself. Information, dissemination ito. Administration of justice. Base sa Republic Act 371, April 1997. Kaya nyo sarili nyo. At ngayon, kung hindi nyo kaya ang sarili nyo, pero naintindihan nyo karapatan nyo, at wala kong kakampi, may diplomatic immunity, sovereignty, divine certificate, padala ko sa exempted kayo sa lahat ng government mandatory use authority. Napakabigat niyan. Subukan nyo, kasuhan kayo kung meron kayong ganyan. Tingnan natin kung anong government agencies niyan. Pero kayo muna magdepinsa sa sarili nyo. Kasi dala na ko ako magdepinsa sa tribo. Bakit? Nung nasuko man na, dininay ako. Tumulong lang daw ako sa kanya. Wala naman doon silang request. Kasi takot siya. Lumaban sa akin kasi tanggalin ng NCIP yung kapatid niya na mandatory sa isang munisipyo. Kumikita ng 50,000 palang buwan. Pero yung karapatan niya, hindi niya inano. Kaya ako ngayon, sinasabi ko sa buong Pilipinas, sa lahat ng tribo, dipinsahan muna ang sarili niyo para madipinsahan ko kayo. Hindi niyo kaya dipinsahan sarili niyo, hindi ko kayo madipinsahan. Yan ang tandaan niyo. Hindi kayo makadipinsa. Tingnan mo si Bae Lourdes Infante dyan sa chieftain ng Region 13. Kahit anong korte, hinaharap niyan. Kahit ikukulong niyan, harapin niya. Habang kinukulong siya, lalo siyang lumalaban. Yan ang rights. At tinulis siya na walang face mask. Exempted nga tayo sa lahat ng mga mandatory use authority. Right to self-governance. Ang lahat ng government agencies mag-assist lang. Tapos kayong polis, ulihin nyo si Bae Infante dahil walang face mask. Hindi nyo naintindihan ang batas.
Lahat ng batas inconsistent to Republic Act 8371 na supersede niya, na repeal niya. All branches of government will only assist, protect the rights of the indigenous people. Tapos ikaw, polis, kakasuhan mo si Bae dahil walang face mask. Isipin mo, kaliit-liit na babae yan. Pero hindi kayo urungan because of rights, indigenous rights, constitutional rights. Kaya mga pulis kayo, huwag kayo basta-basta manghuli ng nitibo. Lahat nga ng branches of government mag-assist lang sa indigenous rights. Yan pa, chieftain yan. Magsalitin sa korte, attorney, fiscal or judge. Perpetual disqualification sa inyong trabaho sa korte, sa judiciary. Kayong mga fiscal. Perpetual disqualification for ignorance of the law. May Panginoong Diyos, may batas tayo. Ignorance of the law excuses no one, and no one is above the law. Kung gusto niyong maging payapa ang bansa natin, kayong mga abogado, kayong mga fiscal judge, matuto kayo ng customary law. And to avoid IPRA law, lapses of IPRA. Kawawa kayo, perpetual disqualification sa inyo for ignorance of the law. Wala kayong retirement, sayang pagkabugado ninyo. Sayang pagkapulis nyo, military kayo, basta nanguhuli lang kayo. Hindi na ako ang kalaban nyo, ang inang kalikasan ng kalaban nyo. Pagdudusahan ng buong pamilya mo yan. Ikaw pulis, ikaw military, ikaw judge, fiscal, o mayor, gobernador, o congressman, o senador. Pagdudusahan ng pamilya niyo yan. Kawawa ang pamilya niyo. Dahil ang kalaban niyo ngayon, hangin, tubig, lupa, at apoy. Ang akin, dissemination, information, administration of justice. Na sana mabigyan natin ng hustisya ang bawat isa sa ating Pilipino. Mag-government official ka, mag-government employee ka, mas-civilian ka, na malaman natin na tayo pala ang pinakamayaman sa buong mundo, bansa natin. At ang bansa pala natin, ang pinakabanal na bansa sa buong daigdig. Napakaswerte nating Pilipino. Napaka-blessed natin. Tingnan mo ngayon, hindi natin alam gagawin natin because of the injustices. Pero kung may hustisya tayo, mga kapatid nating Pilipino, Christian, Muslim, o nitibo ka, give justice yourself, na magkaisa tayo. Lalo na itong bagong administration ni President-elect Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Hindi natin ipabaya sa kanya, kundi magtulungan tayo. Tayong Pilipino, anumang politika, kalimutan mo yung politika. Tulungan natin ito maging bagong presidente, administration natin. Dahil umaasa yan sa mga responsible Pilipino. Kung irresponsable tayo, wala rin mangyari sa presidente natin kahit anong ganda ng plano niya. Iiral naman pagkabarabas natin. Naku, bahala kayo. Kasi kami taga-bundok, bundok na lang kami. Bakura namin ang bundok namin, doon kami. Bahala kayo magpatayan sa siyudad. Kanya-kanya na tayong secured kung gusto niya ang buhay ni Barabas. Makinig kayo sa ibang bansa. Makinig kayo sa gobyerno natin. Walang ibang makatulong sa bansa natin, kundi tayong Pilipino lang. Pero Pilipino na responsable na Pilipino. Para maging responsable din ang gobyerno natin.
Wala na tayong sisihan. Walang sino mang sisihin ito. Kundi sisihin natin ang sarili natin. Naging irresponsable tayo, kaya naging irresponsable ang gobyerno natin. Wala ning palakasan system. Bakit palakasan system? Magsisihan pa tayo. Sisihin ba natin ang Panginoong Diyos na banal ang bansa natin? Sisihin ba natin ang Panginoong Diyos na mayaman sa buong mundo ang Pilipinas? Sisihin ba natin siya? Sisihin natin ang sarili natin. Dahil irresponsible tayo na Pilipino, Christian, Muslim o nitibo ka. You must be a responsible Filipino para maging responsable ang bansa natin. Kaya ako nakiusap sa inyo, kahit hirap ako sa buhay ko, kahit hirap ako sa karamdaman ko, hindi ako magsawa, magsigaw ng hustisya, because justice is God. Walang limitasyon ang aking pagsigaw ng hustisya. Maanumang kang reliyon, anong kang bansa, anong kang tribo, give justice your tribe, give justice your country, give justice your family, para magkaroon tayo ng kapayapaan, kasaganahan, at mayroong dagdag buhay na walang hanggan. Salamat po sa lahat po nakikinig, sa lahat po nanonood dito sa Facebook Live, sa oportunidad na binigay niyo sa araw nito, sa buong Pilipinas, sa lahat ng tribo, sa buong daigdig, di lang sa Pilipinas. Dahil itong Facebook Live natin, buong Pilipinas, buong daigdig. Pasensya na kayo kung di niyo naintindihan. Pero ang pagbigay ng hustisya ng bawat isa sa atin ay isang karangalan nating Pilipino. Tayo ang maunang hustisya, kapayapaan, kasaganahan at buhay na walang hanggang, the blessed country and richest country sa buong daigdig. Salamat po at magandang umaga po sa lahat. Salamat sa iyo. Walang hanggang basta salamat. Ang sa iyo'y bagay sasabihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay. Basta salamat sa iyo'y walang hanggang. Salamat, Espiritu Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyong Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga Panginoon. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang basta salamat. Ang sa iyo'y aming sasabihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay. Basta salamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa bawat pagsubok. Salamat sa tibay ng loob.
salamat sa landas ng pagbabago. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa wagas na pag-ibig mo. Salamat, pinili mo ako. Salamat sa bawat taong nagmamahal. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasawitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasawitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo. Walang hanggan, walang hanggan. Pasasalamat sa iyo, Ama namin makapangyarihan, sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa makita at hindi makita, sa may buhay at walang buhay. Ikaw ang Diyos na sinasamba namin sa oras nito, sa araw nito, humagpa sa walang hanggang. Ikaw ang Diyos na buhay, na protektado ang iyong kapangyarihan ng Batas Republic Act 8371, Ipralum 1997, na magbigay sa amin ng pag-asa ng aming paniniwala, kasiguruhan po na kami maliligtas. Una, sa material na bagay namin, na ang bansa namin ang pinakamayaman sa buong daigdig, ang bansa namin ay isang banal na bansa. Ikaw po ang aming pag-asa sa buhay namin. Na marunong kami magbigay ng ustisya ng sarili namin, magkaroon kami ng kapayapaan ng isipan namin kasaganahan. Kaya purihin ka sa araw nito. Salamat o Diyos, Sierras Clasra, Cosmada, Prasas, Gracias. Elohim, Raso de Trois, Gracias, Cosmada, Prasa, Antaragos, Medipirita, Maama. Maama, Gracias, Sierras, Gracias, Gracias, Gracias. Lo, Ramasa, Prasas, Gracias, Elohim, Raso de Tramas, Prasas. Gracias, Dotaracos, Gracias, Elohim, Rasa de Tramas, Maama. Maama, Gracias, Elohim, Raso de Trois, de Cosmada, Prasas, Gracias. Gracias, gracias, Elohim, Rasul de Tramas, gracias. La Rosmo de Prasus, gracias, Elohim, Rasul, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, yes. Isi Rakosu, Kasara, Krusma de Prasa, gracias, gracias, gracias. Walhanda ilah da Muhammad ilah, aku agor, Asmad, ilaha, wala ilah, la ilah, rasmi difiditai Muhammad, walhanda ilah, ilah, rasmi difiditai Muhammad, la ilhanda ilah, walhanda ilah. La rasmi difiditai Muhammad la alhamdulillah. La rasma difiditai Muhammad la alhamdulillah. La rasmi difiditai Muhammad la alhamdulillah. La rasmi difiditai Muhammad la rasmi rasunatla. La rasmi difiditai Muhammad la rasulat. Sang ku vo te san sao lo kung ko vo hao ye sa sang ko vu to sin san sang ko lo vu ye san sao lo kung ko vo hu hao ye sa san sao lo ko vu tong ko wa ye sa san sao lo kung ku ye san sao vu hao ye sa sao kung ko vu lo tong kong ko ha ye sin sao lo kung ko vu ho to tong ko ye san sao kung ko vu to sin sao lo ko vu ai san sao lo kung ko vu ye san sao lo ye san sao wo kung ko vu ye song ko vu ye san lao kung ko vu ho cho song ko ye san sao lo kung ku wo hu ko vu ye san sao lo kung ku vu ye san sao lo kung ku ho hu ha hao ye san sao lo kung ku wo to ye san ko vu te san sao lo kung ku vu ko vu ha ye san sao lo kung ko wo ha ye san sao lo kung ku vu te san sao kung ku vu song ko ye san sao lo kung ko yi san ko vu
hầu như sang câu hú song câu hú cho lâu con ye sen câu hú hùng câu hú trong câu hú ye san lâu con cú ye san sau lâu con cú hú chạy sau con câu ye san sau lâu con câu hú hầu như san sau để sen sau con cú hú hầu như san sau lâu hú con câu hú hầu như san sau con câu ye san sau lâu con câu hú hầu như san sau lâu con cú hú con câu hú hú yan sai yan câu hú trong câu hú ya sen sai yang câu hú hoa hầu như san sau lâu con câu hú ye san sau lâu con câu hú hầu giờ sen sau con câu hú lỗ trong câu hú hầu giờ sau hú sau câu ye san câu hú lỗ trong câu hú con câu hú hầu sen sao hú ya sao hú câu hú sẽ hú ya hú sao hú sẽ sao hú giờ sao hú giờ sao hú giờ sao giờ sao ai sao ya sao sao cho sao ya hoa ai sao ai có sao sao ya sao ai sao Inang korang ban son tong gaon sang dambong kaon sang daban wato yung kaon san yung guram bantang ga damburon soron tang dan zorong ganta naban wato yung o nabugta ta na yung kuna pusaka yung jogon songgon sa nayang banggan andaram bayan taonggan na banwa tayong gun na bugta tayong gun na maasam yaong gun na higyawan sa nagaran san na yoga ura bangga dundayan taya onggan dora sa onggan sa na banwa taya onggan na bugta taya san yaroban tayang gaanta dambugan ta singgabayan ta onggan soroban sandan dinggoro untuk guntan nabanwa tayunggun digaraan saunggun dabaya raguntan nidaba ungguntan dapan wata saunggun na pusaka yu undun jinggo buntaya andan dabagon so unton sigoro unsa bantan dambo untaya ungko naban wata na bugtata ya unggo unsa gudan sigara umba untaan nangguban taya untaan sanggu untaya untaan na bugta taya ungko na dumalungdung na yanta na tagulambung yaga na saga baganta
nagabaon unson, naburaga unson, narabanson, yan tukun tabagun ta, sambudun taya unton, napanwa tayo ungkon, sigada bayang ungkon, samputan tayo unta, napanwa tayo sada, donggurun tayo unta, tagaran unto unto, di ka ba unto yo unta, rampadan ta, sungkodun ta, sambugun turun padan tayong kadaan, tangkudas dan ta suduun, tobagan tara unto, di kuban tara unta, tungkudun tara unta, tangkudun tara ungko, sumbagan unto, nabukta tayo ungko, naya unta, napusaka, nasanggabaran, tayang kudong payan tara, kudkabadan, ramburwa, kusgabaran. Salamat po Ama namin sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa makita at makita, sa may buhay at walang buhay. Ikaw ang Diyos namin sa sinuwala at katapusan at panumika. Sa lahat po ng 72 spiritual division, sa lahat ng mga reliyon, sa lahat ng paniniwala sa iyo, Ama, sa lahat ng Christian, Muslim, sa lahat ng mga Buddhist, sa lahat ng paniniwala sa iyo, Ama, purihin ka at pasalamatan na binigyan mo ng kasiguruhan ang aming kaligtasan. Base po sa Batas, Republic Act 371 April 1997 that will give justice to humanity sa bansa natin, kundi sa buong daigdig. Salamat po sa lahat ng grasya na ibigay mo sa amin, lalo na sa kalusugan namin, sa pamilya namin, sa kasaganahan, at buhay na walang hanggang na binigyan mo ng kasiguruhan sa araw-araw sa buhay namin. Salamat po at magandang umaga po sa lahat.